ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. DepEd Secretary Sani Angara gipangunahan ang pagsugod sa Nationwide Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Bayanihan gipatigbabaw sa pag-arangkada sa Brigada Eskwela usa ka semana una ang pag-abli sa klase. Halos 2 ka hektaryang yuta sa usa ka barangay sa Lake Cebu, South Cotabato, midahili. Turismo sa lugar, apektado. Davao Region, nasungkit ang ikatulong pwesto sa pagtapos sa 2026 Palarong Pambansa. Kampo ni Vice President Sara Duterte, gitagalan og hangtod alas 7 karong gabi sa pagsumiti og tubag sa Senate Impeachment Court. Og big time oil price rollback sa diesel o gasolina, posibleng ipatuman ugma Hunyo 2. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na ang Nationwide Brigada Eskwela 2026 karong adlaw. Usa ka semana una ang balik eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa nasud sa sunod Lunes alang sa pagsugod sa school year 2026-2027. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sarang ipahigayon sa Cabadbaran National High School sa Cabadbaran City, Agusan del Norte ang National Kick-Off Ceremony sa Brigada Eskwela 2026. Diin gitambungan kini mismo ni DepEd Secretary Sani Angara. Samtang miarangkada na sab ang Brigada Eskwela 2026 sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao kung asa nagginabangay sa pagpanghinlo ang mga ginikanan, mga estudyante, volunteers ug mga stakeholders. Formal nang gibuksan ang Nationwide Brigada Eskwela 2026 alang sa pagsugod sa school year 2026-2027. Kini isip pagpangandam sa pag-abli sa klase sa mga pampublikong tulunghaan sa Lunes, June 8. Gipangunahan kini ni DepEd Secretary Edgardo Sani Angara nga anaa sa Cabadbaran National High School sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Galing kami sa closing ng palaro sa Agusan Sur. So, we decided to do it also in Caraga region. Secretary, magkano po budget natin? Kauban ng mga opisyal sa probinsya, dungan silang namintura og nanghinlo sa palibot sa tulunghaan. Nagtanom sab og punuan sa nara ang kalhin isip pang ila sa dakong tabang sa kinaiyahan. Sa Davao City, sayo nga miabot ang mga ginikanan sa Maa Central Elementary School. Iyahay sila og panghinlo sa gawas sa classrooms. Para ano po, di po din, para iwas po sa mga kanang makuha na silang mga insect ba. Kaya para makatabang po sa uban nga, mga parent po din nga naghinlo. Mas mayo din ang limpyo din ang pagkuhaan pag sa eskwela. Pagsugod sa eskwela din. Ubay-ubay sab ka stakeholders ang nagngar og mga kagamitan sama sa school supplies, pintura ug uban pa. Gipatigbabaw nila ang spirit of bayanihan sa aktibong pagsalmot sa Brigada Eskwela 2026. Celebrate the enduring Filipino spirit of bayanihan, a spirit that reminds us that education is not the responsibility of the schools alone. Maraming salamat for returning your operational gains into corporate social responsibility. We need one another for us to grow together. Ang Department of Labor and Employment 11 duna sa deployment sa sobra 800 ka mga tupad beneficiaries nga manghinlo sa mga eskwelahan sa Davao Region. Sa General Santos City, nakadawat og lapis, papel, crayon ug uban pang school supplies ang 50 ka mga pupil nga nakauna sa pag-enroll alang sa unang school enrollment sa school year 2026-2027 sa Jose R. Lansang Elementary School sa Barangay Lagaw. Buta nga, gikalipay sa 47 anyos nga single mom nga si Susan Lakim
nga mitabang sab sa paghinlo sa tulunghaan atol sa Brigada Eskwela ug kansang usa sa upat ka mga anak estudyante sa maong tunghaan nakadawat sa maong school supplies. Dakong tabang na matud pa kini kaniya. Kay pagkaudto sir, pagkahapon-hapon na po na amis at bang sa justice gabrigi akong gulay. Panggastos. Para sa akong mga anak sir, kay wala naman ko ibana. Parayon ang panawagan sa maong tunghaan alang sa mga volunteer stakeholders nga buot mutabang sa pagpanglimpyo, mag-donate og mga cleaning materials ug uban pa. Ang stakeholders kasi ay isa sa mga dugo na bumubuhay sa ating paaralan. So need talaga natin, lalo na yung services ng ating mga parents. Sara mulungtad ang Brigada Eskwela 2026 karong Biyernes, June 5 samtang mag-abli na gayud ang klase alang sa school year 2026-2027 sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod karong Lunes, June 8. Sara. Okay lang ang salamat, Argil, Relator. Buwabod sa 28 milyon ang gilaumang enrollees alang sa school year 2026-2027 sumala sa Department of Education. Kapin usa ka milyon sab ang teaching ug non-teaching personnel sa public elementary ug secondary schools. Base sa maong ihap, posibleng anaa sa 35:1 ang student to teacher ratio sa mga lower levels, samtang 45:1 sa higher levels. Posibleng mas taas pa daw sa mga eskwelahan sama sa Metro Manila nga sa tansya sa DepEd. Posibleng dunay 50 hangtod 55:1 student to teacher ratio. Ang classroom backlog sab anaa sa 136,000. Sugdan karong school year ang trimester school calendar. Gihatagan sa Senado ug hangtod unyang alas 7 sa gabi ang kampo ni Vice President Sara Duterte aron magsumite og tubag sa Senate Impeachment Court. Sa media advisory sa Senado, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi unya hulaton ang tubag sa bise kalabot sa ginakatubang niini nga impeachment case. Gikumpirma ni Attorney Michael Powa, usa sa mga abogado ni VP Sara nga karong adlaw sila magsumite og tubag. Dili pa sigurado kung personal sila nga moadto sa Senado o ipadala sa email. Mas hugot na ang seguridad sa Senado. May hakot og medalya ang Davao Region sa baguhay lang natapos nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur diin nagpabiling pinakakusgan nga rehiyon sa Mindanao ang Davao Region ug ikatulo sa tibuok nasod. Ang detalye sa report ni Argil, Relator. Sa championship game sa basketball elementary boys ni adtong Sabado, champion ang Davao Eagles kontra sa National Capital Region sa score nga 84-66. Sa basketball secondary boys, silver medal ang nasungkit sa Davao Eagles. Human sila mapildi sa team gikan sa Calabarzon sa score nga 79-62. Mihakot sab og unom ka gold medals ang dance sport team elementary gikan sa New Corellia, Davao del Norte. Sulod sa usa ka semana nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, mihakot og 34 gold, 32 silver ug 34 bronze medals ang Davao Region. To our third place, who will receive a trophy and 100,000 pesos. Please be on stage, Davao Region. Nakuha sa Davao Region ang ikatulong pwesto sa overall regular sports. Kini ang unang higayon sa kasaysayan sa palaro nga nakatungtong ang Davao Region sa ikatulong nga pwesto. Sa miaging tuig, ana sa kaupat nga pwesto ang rehiyon. Madasigon, mapasalamaton og ang tinuod nga temperament sa atong pag-establish sa first time nga third place sa palarong pambasa is pagtambayayong. It was an achievement that cannot be achieved by DepEd alone. Nagpasalamat ang DepEd 11 sa mga mitabang ug gisuporta sa delegasyon sa Davao Eagles. Ang tanang mga empleyado, opisyales, coaches, and most of all, the shining glory goes to our athletes. Congratulations, daghang salamat. Nagpabiling overall champion ang National Capital Region o gisundan sa Region 4A Calabarzon. Opisyal na sab mag-turn over ang palarong pambansa banner sa host sa sunod tuig nga mao ang Quezon City. Ako si Argil, Relator.
One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Nangandam na ang Samal Island LGU sa gipaabot nga panahon sa ting-ulan karong gideklara na sa pag-asa ang habagat season. Ani ang report ni John D. Esteban. Maski pakusgan sa Barangay Villarica sa Babac District, Samal Island, Davao del Norte ang paghinlo sa barangay labi na sa mga kanal. Aron dili mo bara ang mga basura nga moresulta sa pagbaha. Mao kini ang gihimong pagpangandam sa barangay. Sa Tinguan, nanagyud mi regular nga clean up, weekly clean up diri sa barangay. Ilabi na gyud diri sa ato ang mga drainage, sa atong mga kanal. Distrikto gyud namong gi-implementar ang waste segregation, labaw na gyud sa dili nga malata. Pinapadayon namo na aron maiwasan namo ang pagbaha sa among barangay. niadtong Sabado gideklara na sa pag-asa nga habagat season na. But pasabot, magdala kini og paragsa hangtod sa kanunay nga pagulan ug mga pagpanalugdog labi na sa western part sa nasod. Di mailahan matud pa kini nga hapit na magsugod ang ting-ulan. Kini usab ang panahon nga mumugna og kusog ug dagko nga mga balod. Busa ang lokal nga paggamhanan sa Samal nagpahibangno labi na sa mga nagpuyo daptin sa baybay nga mag-igmat. Lagi ng mga ito namang magsaka sa tubig. So pag natanaw ng mga nagsaka ang tubig na kusog ng balod pinatawagin na nagapadto na mo response team para mo-assist o monitor sa ato ang mga kabaybayunan. Ang DPWH nakatutok usab sa ilahang OKB o Plan Kontra Baha. Din ilahang ipakusgan ang clearing o dredging operations. Hasta ang pagpalapad sa mga agianan sa tubig. Sama na lamang sa Buluan River sa Barangay Upper Dilag, Pandag, Maguindanao del Sur ug Barangay Poblasyon, Paglat, Maguindanao del Sur. Nahinluan na sab ang Bitanag Creek sa Cagayan de Oro City. John D. Esteban, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Halos 2 ka hektarya nga luna sa usa ka bungtod ang midahili nga posibleng epekto sa nasinating sa gunson nga pag-ulan sa Lake Cebu, South Cotabato. Tourism industry sa mong lugar apektado. Ang detalye sa report ni Efren Babak. Nakuhaan og video sa mga residente ang paghinay-hinay nga pagdahili sa dakong bahin sa yuta sa usa ka bungtod gumikan sa nasinating sagunson nga pagulan sa sitio Traan Kini, Barangay Lamlahak sa Lake Cebu, South Cotabato nga nahitabo Domingo sa buntag, apan. Ang mga midahili nga yuta mibara sa sapa hangtod sa ilalom nga bahin sa usa ka tulay. Ang resulta, ang tubig sa sapa miagi na mismo sa kalsada nga nakaapekto sa mga motorista. Doon sa bahin niini ang mipadulong sa mga kabalayan sa ubos. Butang nga gikabalakan sa mga residente. Ngayon meron siyang potential threat sa community dun sa baba dahil kung patuloy na lalambot itong lupang bumara doon, posibleng magkaroon ng another flash flooding incident. Gumikan sa insidente, apektado sab kuno ang tourism industry sa mong barangay. Dili una ginapasulod ang mga turista nga mga duay sa usa ka falls alang sa kaluwasan sa tanan. Hinuon sa karon gitugutan sa LGU nga paagian ang mong tulay sanglit duna pay bahin niini ang maagian pa og mga sakyanan apan alang lang sa emerhensya. Sa karon nakigtambayayong na ang PDRRMO sa lokal nga kagamhanan sa Lake Cebu alang sa clearing operation sa halos 2 ka hektaryang luna nga midahili. Magbibigay tayo ng additional fuel assistance para sa equipment na gagamitin para maisaayos itong lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sumala sa pag-asa, epekto sa hanging kabagat nga ginabira sa bagyong Doming ang mga pag-ulan sa Mindanao niadtong Domingo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming. Apan padayong ulanon ang dakong bahin sa nasod dala sa habagat. Bisan palayo na sa nasod ang bagyo, padayon ining ginabira ang southwest monsoon o habagat. Niadtong Sabado, opisyal nang gideklara sa pag-asa ang pagsugod sa habagat season. But pasabot, matagkaroon og unya na ang mga pag-ulan sa pipila ka lugar, ilabi na sa kasadpang bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, tasang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region, lakip sa pipila ka bahin sa Soc-Sargent. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide.
Samdan ang usa ka climber sa Mount Apo human natagak gikan sa gipatungang dakong bato. Ano ang report ni John D. Esteban? Natagak sa bakilid nga bahin sa Mount Apo ang usa ka climber nga 37 anyos nga babae nga taga Quezon City. Human bibigay ang gilingkurang bato alas 9 sa buntag niadtong Sabado, May 30. Adlaw pagyud sa iyahang natawhan. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga climber sa pulo ka tuig niya nga pag-hike, first time kini nga nahitabo kaniya. Birthday hike sab daw to apan lahi ang nahitabong unforgettable experience. Sumara pa niya, igura unta sila magpa-picture sa iyang higala sa signage sa White Sand area. Apan, doon na matun pa'y personay sa DENR nga miingon kaniya nga sa bato mo plastar aron makakuha og mas nindot nga view. Sabi niya sa amin, ma'am, picturean ko kayo. Dalawa kayo, ma'am, para ito kita yung yung white sand, yung parang sulfur. Ang nangyari po noon, nagpa-picture po kami. So, natapos na po yung friend ko. Ang sabi niya, ma'am, picturean ko kayong dalawa. Ang sabi ng taga-DNR is, ma'am, doon ka po umupo sa may nakausling bato. Para medyo magkatabi kami ng friend ko. Doon po kasi sa unang position ko ng upuan, hindi po na po ako sa batuhan noon. Parang lang ako, nag-squat. Upo doon. Yun na po. Dugang sa climber. Sana i-briefing pa nila yung mga tauhan nila na ina-assign nila doon sa area. Kung magpipicture lang naman po kami doon sa may parang signboard hindi naman kami magpipicture doon sa magiging bato. Yun na naman po sana, para po hindi po mangyari yung ganito. Kasi po, what if po kung yung tao is namatay? Ano pong magiging action po nila? Ginakuhaan pa og pahayag ang DENR kalabot nini. Gibara ba na ang miabot ngadto sa 30 metros ang gilayon sa giligiran sa maong climber paubos. Nakahiagom og garas sa agtang ang climber. Sumala sa Digos City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagabian na og naog ang pasyente tungod sa kalisod ug kahilit sa agianan sa maong bukid. Hinuon ana siya sa luwas nga kahimtang. Nagbaba sila gikan sa White Sand na ilang ibutang sa tuyan going to Camp Kudigudi, which is ang Digos Trail na siya. Then luckily, pag-abot sa Camp Kudigudi na yung mga desk na mga doktor and nurse, nag-attend siya sa mga doktor of nurse dito. So, di-patch up na po siya pag-abot dito sa Kudigudi. Nahinay siya o baba. Pahimangno sa CDRRMO. Pag sila familiar sa mga terrain kung pag-abot na rito sa mga folder page. So, ang paramount na to nga mindset, safe page na to ang mga ginabuhat. No, dito magpadala sa view ni Mount Apo nga nindot kayo. Kasi mapataka na lang po ato pag-asa. So, natin na yung mga restriction po ng mga area. Matagbulan sa Hunyo hangtod Agosto, sirado ang Mount Apo sa publiko. John D. Esteban, 1 Mindanao. Good news alang sa mga motorista kay dunay gilaumang big time rollback sa presyo sa lana sa pagsulod sa bulan sa Hunyo. Sumala sa oil industry source, base sa 5-day trading, dunay gilaumang 4 hangtod 5 pesos nga pag-ubos sa presyo sa kada litro sa gasolina. Samtang 7 pesos and 50 centavos hangtod 8 pesos and 50 centavos ang gilaumang pagkunhod sa kada litro sa diesel. Lakip sa mga nakaapekto sa paglihok sa presyo sa lana ang nagaubos nga tensyon tali Amerika ug Iran ug ang posibleng peace deal tali sa duha ka nasod. Lakip sab ang posibleng pag-abli sa Strait of Hormuz. Gibutyag sa Department of Labor and Employment nga anaa sa 240,000 tupad workers ang ipadala sa managlahing tulunghaan alang sa 2026 Brigada Eskwela. Sumala sa dole, anaa sa 2 ka bilyon ka pesos ang budget alang ni ana. Kwalipikado sa tupad program alang sa Brigada Eskwela ang mga ginikanan, igsuon, guardian o paryente sa mga estudyante nga pasok sa guidelines o validation processes. Posibleng ma-deploy sulod sa napulo kaadlaw ang mga tupad worker sa ipahigayong Brigada Eskwela.
Kapinupat kalibo ang runners nga naki-join sa unang Sparkle Run. Dungan ng umidagan ang runners sa ilang specific race categories sa Sparkle Run 2026. Una midagan, pipila ka Sparkle Stars ang nanguna sa stretching ug warm-up exercise. Spotted sub ang pipila ka kapuso nga naki-Sparkle Run sa Manila Alden Richards, Barbie Forteza, Martin Del Rosario, Chris Bernal, Derek Monasterio, Mark Bautista, Team Yap ug uban pa. Lakip sila Rafi Tima ug Mariz Umali. Lakip sa top celebrity finishers sa ilang respective categories sila Royce Cabrera, Ashley Rivera, David Licauco ug Martin Javier. Present sub si Master Cutter Dingdong Dantes ug Ay de las Alas sa awarding sa uban pang top finishers. Katambayayong sa Sparkle GMA Artist Center ang City of Manila ug Run Rio sa advocacy nga ipromote ang healthy lifestyle. Sila Sugar Mercado ug Jeremy sa Horizon ang nahimong Ultimate Dance Star Duo sa Stars on the Floor Season 2. Sila Sugar Mercado ug Jeremy sa Horizon o ang Sumi Duo ang gilang Ultimate Dance Star Duo sa Stars on the Floor Season 2. Nakadawat sila og 1 million pesos cash prize. Thankful ang Sumi sa mga misuporta sa ilang dance journey. Runner-up ang naka-final dance battle nila nga duo nga sila Shanti Videla ug Jao sa Alamat o Team Chao. Thankful sub ang Dance Authority nga sila primetime queen Marian Rivera, Coach Jay ug River Cruz. Laki pang host niini nga si Asia's multimedia star Alden Richards sa successful run sa Stars on the Floor Season 2. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang napalgang wa nay kinabuhi nga naglutaw sa kadagatan sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Pasado las 5 sa buntag adlong Domingo, napalga na patayng lawas sa usa ka lalaki nga naglutaw sa kadagatan sa Coastal Road sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan nga nakita kini sa mga nagjogging sa lugar o gilen silang nanawag og tabang sa mga bantay dagat nga anaalang sab sa lugar. Daling gidala sa baybay among patayng lawas alang sa pag-ila niini apan wala nakuha bisan unsang identification sa biktima. Wala sab nakita nga sinyales nga gipasidad-an kini butang nga gituhuang nalumos lang ang biktima. Panawagan karon sa otoridad sa mga nawad-an og kabanay nga makig-alayon sa kapulisan alang sa pag-ila sa patayng lawas sa biktima. Kapin 6.8 million pesos sa gituwang shabu ang nasakbit sa Zamboanga City. Tulo ka mga lalaki gikonsiderang high-value target, arestado. Utimbang sa usa ka kilo sa gituwang shabu ang nasakmit sa PDEA 9 ug kapulisan atol sa bypass operation sa barangay Canilar, Zamboanga City adlawng Sabado. Kung kantidad kini sa kapin 6.8 million pesos. Dakpan dinhi ang tulo ka mga giingong notorious drug pushers nga gikonsiderang high-value target. Nag-edad kini og 33, 34 ug 40 anyos nga pulos mga lalaki og residente sa mong syudad. Bag-atubang kini og kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Matod sa PDEA 9, ang pagkasikop sa mga suspect resulta sa kanunay nga intel monitoring. Padayon sab ang ilang investigasyon. Kapin 900 ka tobacco farmers sa El Salvador City ang nakadawat og libreng abono gikan sa LGU karong nagsugod na ang planting season ini. Samtang corn farmers nakadawat sab og libreng binhi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsugod sa cropping season sa tabako, dungan sab nga gidalit sa El Salvador City LGU ang libreng mga abono alang sa mga mag-uuman ini aron adunay magamit sa pagsugod sa ilang pagtanom. Kapin 900 ka mga tobacco farmers ang nakabenepisyo sa mga libreng abono nga gibahin depende sa kadako sa ilang plantasyon. Sigon sa City Agriculture Office nga napulo ka sakong abono ang ilang ihatag sa matag usa ka hektaryang tobacco plantation. Pinaagi kuno kini sa LGU aron mas aghaton pa ang mga mag-uuma nga magtanom. Ilabi pa nga nagdala kini og dakong kinitaan sa syudad. Nahimo na kining tipik og kabahin sa income sa syudad sa El Salvador ang atong excise tax. Makatabang-tabang na kay medyo mahal-mahal karon ang abono sir. Bisaka man gud. Samtang dili sa magpaulahi
Ang kapin 400 ka mga corn farmers sa syudad tungod gihatagan sab sila og maayong klase sa corn seed aron ilang itanom o dili nang kinahanglan pang mangutang sa ilang kapital. O walay na hinabang ani maglisod gid mi kay mahal man ni. Oo. Makapangutang mi sir oy. Oo. So thank you kayo sa LGU. Ang maong proyekto gipunduhan kuno sa LGU ug dulan 12 million pesos nga gikan sa ilang excise tax collection gikan sa halin sa tabako. Naglaom sab sila nga mas mudagan pa ang magtanom og tabako sa syudad aron mas mulambo sab ang excise tax nga maoy gamiton alang sa pipila ka mga farm infrastructure nga mapahimuslan sa mga mag-uuma. Nagplano usab kami nga gikan sa excise tax karon ang manghatag kami og financial assistance sa among tanan nga mga farmers og fisher folks. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto ug karon, serbisyo tinuod lang.